Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Pepe. Ang programang ito ay maghahatid sa iyo ng makabuluhang pag-uusap mula sa kalagayan ng nakaraan at kasalukuyang panahon. Halika, Pepe, at ako'y pakinggan. Kamusta ka, Pepe? Hayaan mong ako'y magpakilala muna. Ako si Cristel, na nabubuhay sa kasalukuyang panahon sa bayan mong Sinilangan. Isa rin ako sa kabataang tinutukoy mo noon. Pakinggan mo ako at sabay nating pagnilayan ang bawat balitang kwento ko para sa iyo. Simulan natin sa kung ano nga ba ang kalagayan ng ating bansa pagdating sa ating ekonomiya. Alam mo ba na patuloy pa rin tayong sinusubok tulad ng inflation at hamon ng supply chain? Samantala, pagdating naman sa mga larangan ng politika, wala pa ring pagbabago. Patuloy pa rin ang mga isyu ng pamumuno at iba't ibang diskusyon ukol dito. Ngayon pa man, tulad noon, hindi pa rin nawawala ang isyu ng panlipunan. Kasama na dito ang mga nakakaranas ng kahirapan, walang makain, walang tahanan at nagkalat sa lansangan. Iilan pa lamang yan, Pepe, sa mga nais kong ibahaging kwento, kaya't ika'y kumapit. Halina tayo'y magpatuloy sa ating balitaan. Dadako naman tayo sa larangan ng edukasyon. Alam mo ba, Pepe, na maraming pagbabago at hamon dulot ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya pagdating sa ating pag-aaral. Ang epekto nito sa liblib na lugay ay kahirapan makakuha ng dekalidad ng edukasyon dulot ng kakulangan sa kagamitan, guro at infrastruktura. Bagamat ang teknolohiya tulad ng internet at aktibong pag-aaral na plataporma ay naging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, hindi lahat ay may kakayahang makagamit ito. Tulad noon, Pepe, ay marami pa ring kabataan ang hindi nakakapag-aral sa iba't ibang dahilan. Ilan na lamang sa mga dahilan na ito ay ang mga sumusunod. Kulang pinansyal, maagang nululong sa mga bisyo, ninanais na magtrabaho habang bata pa lamang dahil sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga maagang nag-anak at hindi ninanais na magpatuloy ulit sa pag-aaral at iba pa. Kaya tanong ko sa iyo, Pepe, paano nga ba ito masusolusyonan? At hanggang kailan nga ba ang ganitong kasanayan? Ngunit sa kabila ng negatibong pangyayari at hamon na nadaan sa ating kasaysayan, ngayon ay may iilan pa rin positibong kalagayan na nagdudulot ng pag-asa at pagkakataon sa ating pag-unlad. Tulad ng paglago ng ating ekonomiya sa parteng sektor tulad ng agrikultura, turismo at iba pa, pati na rin ang pagtaas ng infrastruktura sa ilalim ng Build, Build, Build program. Sa proyektong nag-aambag sa pagbilis ng kalakaran, transportasyon at iba pang pangangalakal ng bansa. Gayun din, tumaas din ang antas ng edukasyon, pagtutok sa kalusugan ng bawat mamamayan at pagpapalakas at pagkakaisa na magtatangkilik ng mga lokal na produkto at pag-usbong ng teknolohiya na katuwang natin sa lahat. Kaya salamat, Pepe, dahil sa iyong pagiging magiting na bayani, wala kami sa bansang aming ginagalawan ngayon. Bagamat patuloy na sinusubok ng problema ang ating bansa, hindi maikakait ang muli nating pagbangon para sa magandang kinabukasan, hindi lang ng mamamayan kundi ng buong bansa mong Sinilangan. Lubos na nagmamahal, gumagalang at nagbabalita. Hanggang sa muli. Ako po si Cristel. Salamat.